Hindi aksidente ang mundo. Ayon sa Biblia, ang lahat ay may itinakdang ayos, mula sa paglikha hanggang sa wakas. Sa gabay ng mga turo at paghimay ni Brother Eli Soriano, lalakbayin natin ang timeline ng pananampalataya upang malaman ang ating tunay na kinaroroonan sa mga hula ng Diyos. Sa simula, tanging kawalan lamang ang umiiral hanggang sa isang tinig ang nagbigay buhay sa liwanag. Sa panahon ng mga simula, ang sangkatauhan ay nilikhang perpekto, ngunit ito ay nagkapira-piraso dahil sa isang pagpili. Ang anino ng pagkahulog ay humantong sa isang malawakang paglilinis sa dakilang baha sa panahon ni Noe. Kalaunan, sa Tore ng Babel, ang pagmamataas ng tao ay naghati-hati sa ating wika at nagkalat sa mga bansa sa bawat sulok ng mundo. Noong 2100 BC, ang focus ay natuon sa isang tao, si Abraham. Nangako ang Diyos na gagawin siyang isang dakilang bansa. Ang pangakong iyon ay nagpatuloy kay Isaac hanggang kay Jacob, na pinangalan ng Israel, na ang 12 anak ang naging pundasyon ng isang lahi. Ngunit ang pangako ay nauwi sa bilangguan matapos ang 400 taon ng pagkaalipin sa Ehipto. Isang pinuno na nagngangalang Moises ang lumitaw sa pamamagitan ng apoy sa bush at ang paghati sa dagat na pula. Ang Israel ay naglakad patungo sa kalayaan. Matapos ang 40 taon ng paglalakbay, pinangunahan ni Josue ang pagsakop sa lupang pangako. Sa loob ng ilang siglo, mga hukom ang namuno hanggang sa humiling ang bayan ng isang hari. Mula sa trahedya ni Saul hanggang sa tanyag na si David at ang matalinong si Solomon, isinilang ang isang ginintuang panahon. Ngunit ang ningning ng ginto ay naglaho. Hinati ng digmaang sibil ang bansa sa hilaga at timog. Sa kabila ng mga babala ng mga propeta, bumagsak ang mga kaharian. Una sa Assyria,
sumunod ay sa Babylonia. Nasunog ang Jerusalem at ang mga tao ay dinalang bihag. Nagbalik ang pag-asa sa mga natirang Israelita sa ilalim nina Ezra at Nehemias na muling nagtayo ng mga pader. Pagkatapos, 400 taon ng katahimikan, walang mga propeta, walang mga tanda, isang mundong naghihintay sa dilim. Ang katahimikang iyon ay nagwakas sa Bethlehem. Dumating si Jesus ng Nazaret, ang Mesiyas. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pag-unawa sa mga kasulatan at sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang buhay ng pagpapagaling at pagtuturo ay humantong sa pinakadakilang sakripisyo. Kayo ay pinili. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Purihin ang Diyos sa biyayang ito. Panginoon, anong himala ito? Bumangon ka at lumakad! Ang krusipisyo at ang pagkabuhay na mag-uli. Tama lang sa kanya! Iniligtas niya ang iba. Ang kaniyang sarili ay hindi niya mailigtas. Diyos ko, dinggin mo ang aking panalangin. Maawa ka, iligtas mo kami sa galit ng kalangitan. Wala siya dito. Nasaan ang katawan niya? Tingnan mo ang mga tela. Wala na siya. Sa Pentecostes, isang bagong apoy ang nagliyab. Isinilang ang simbahan na lumaganap sa pamamagitan ng mga paglalakbay ni Pablo hanggang sa dulo ng imperyo. Kaya't ipinapahayag ko sa inyo ngayon ang tungkol kay Hesukristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Ang kwento ay nagtatapos sa isang pangitain ng hinaharap. Isang bagong langit at isang bagong lupa. Ngunit hindi nagtapos ang kwento sa unang simbahan. Nabubuhay tayo sa anino ng panahon ng wakas. Gaya ng ipinahayag ni Propeta Daniel, ang ating panahon ay itinakda ng isang bagay, paggalaw. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Tayo ang pinakaabalang henerasyon sa kasaysayan, ngunit sa gitna ng ating pagkakaabala, isang espiritual na panlalamig ang namayani. Gaya ng babala ni Jesus, dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Nakikita natin ang katuparan ng panahong mapanganib. Ang mga tao ay naging maibigin sa kanilang sarili. Mga sakim,
at mapagmataas. Ngunit sa mundong ito kung saan ang masama ay lalong lumalala, nananatili ang pangako. Malinaw ang sabi ng Biblia, ang masasamang tao at mga manlilinlang ay lalong sasama ng sasama, nanlilinlang at pinalilinlang. Ang Diyos na pumatnubay kay Abraham at muling bumuhay kay Kristo ay tumatawag pa rin. Ang tanong, sa gitna ng ingay ng mundo, nakikinig pa ba tayo?
Panginoon, narito ako. Buong puso akong nagbabalik sa iyong piling. Haleluya! Sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ay naghahari. Ang kaharian ng mundong ito ay naging kaharian na ng ating Panginoon. Masdan, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Ang panahon ng kapayapaan ay sumasa inyo na. At sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Napakaganda po niyan, Lolo. Talagang makapangyarihan ang kanyang mga salita. This earth is a practice place. A place where we will practice holiness. Sa mundong ito, parang isang lugar ng praktisan, parang isang lugar ng paghahanda na kung tayo'y maging karapat-dapat dito sa mundong ito na gumagawa ng kabutihan, dadalhin tayo ng Diyos dun sa walang hanggang buhay. House.